Hello mga ga! For today's video ay gagawa po tayo ng owe chiffon cake at lulutuin po natin ito sa steamer. Madali lang po talaga itong gawin at kahit wala po tayong mga oven ay pwede talaga natin itong lutuin sa ating kaldero or sa steamer. Ito po yung ating moist at fluffy na owe chiffon, kaya umpisahan na natin. So dito mga ga, igagamit lang po tayo ng 4 na piraso ng large na itlog at maghiwalayin lang po natin yung egg yolk at saka yung egg white. Ingatan lang po talaga natin na yung ating egg white ay hindi po talaga mahaluan ng kahit kunti or kahit maliit lang po yan na egg yolk. At yung mixing bowl na paglalagyan po natin ng ating egg white ay siguraduhin po natin na ito'y dry, na hindi po ito basa. At lalong wala po itong bahid na mulo mantika. At ganito lang yung paraan ko sa pag-separate ng ating itlog. Baka sakaling may bugok yung ating itlog para din hindi mahawaan yung ating egg white. At isit aside muna natin yung ating egg white. Dito muna tayo sa ating egg yolk or gagawa na po tayo ng ating cake batter. At batihin lang po natin yan ng kaunti at maglagay na po ako dito ng ½ teaspoon ng iodized salt. At 1/3 cup ng white sugar at dito ay gagamit lang po ako ng ating flavor o bee powder, 2 tablespoon. At 1/3 cup ng mantika o yung ating ACC chiffon oil. At kahit anong brand lang na mantika mga ga, kung ano pong available ninyo dyan ay okay lang. At ½ cup na tubig. Pwede din kayong gagamit dito ng evaporated milk imbes na tubig. At nang natunaw na po natin yung asukal at asin ay magsala na po tayo dito ng 1 1/2 cup na cake flour. Kung magtatanong kayo mga ga kung pwede ba dito yung all-purpose flour po natin ay okay naman po, pero mas bet ko po talaga yung ating cake flour kasi po ay pang chiffon po talaga yung ating cake flour. Maganda po talaga niyang texture niyan. At naglagay po ako dito ng 3 teaspoon ng baking powder. Sa pang flavor po natin mga ga na ube ay pwede talaga kayong gumamit dito ng liquid or di kaya syrup na ube flavor. At ito lang po kalapot or yung consistency ng ating cake batter ay isit aside lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating mirang. So mga ga, ito na po yung ating 4 na piraso na egg white at maglagay lang po tayo dito ng ½ teaspoon ng cream of tartar. Kung wala kayong mga cream of tartar ay pwede kayong gumamit dito ng white vinegar or yung ating dato puti na suka. At same measurements lang yung ilagay po ninyo na ½ teaspoon lang. At pag nag-create na ng bubbles na pino yung ating egg white ay unti-unti na po nating ilagay dito yung ating asukal na puti. At utay-utay lang po talaga yung paglagay natin ng ating ½ cup ng white sugar hanggang sa ito'y maubos. At nang naubos na po nating nailagay yung ating ½ cup ng ating white sugar ay i-transfer na po natin sa pinaka high speed yung ating hand mixer para madali po nating makuha yung ating hinahanap na consistency ng ating egg white or yung medium thick at nang maganda din yung alsa ng ating egg whites. At ito na po yung consistency mga ga ng ating egg whites. Ilipat na po natin or ihalo na po natin ito sa ating cake batter. At kukuha lang muna ako dito ng kalahati at i-mix ko dito, ihalo natin sa ating cake batter ng padahan-dahan. Pagkatapos ay pwede na po nating ilagay lahat ng natira pa natin na mirang. At haluin natin ito ulit ng padahan-dahan hanggang sa mag-well combine yung ating mirang at saka yung ating cake batter hanggang sa magpantay yung kulay. Cut and fold lang po yung gagawin natin dito mga ga at siguraduhin lang po natin na yung ilalim ay nahalo para po ay magpantay at wag lang po natin itong ma-overmix. Nang nakikita po natin na pantay na yung kulay ng ating mixture ay okay na po yan, ay ilipat na po natin dito sa ating cake round pan. So, meron po akong 4x7 na cake round pan at nilagyan ko lang yan ng parchment paper. Sa puntong ito mga ga, kailangan na mainit na po yung inyong oven kung sa oven po ninyo ito lulutuin. At dahil sa steamer po natin ito lulutuin ay kailangan na kulong-kulo na po yung ating tubig dito bago po natin ito isalang. At takpan lang po natin ito ng aluminum foil para po hindi matubigan. At dito lutuin ko lang po ito sa loob ng 50 minutes sa katamtaman lang po na apoy ng aking kalan. At kung sa oven naman ninyo ito lulutuin, ay lutuin lang po natin sa temperature 160 or 170 degrees Celsius sa loob ng 40 or 45 minutos. At kahit mainit pa po ito ng kaunti ay tinanggal ko na po sa aking hulmahan. Ayan mga ga, napakaganda at ang lambot po ng ating chiffon cake. O diba ga, ang dali lang po talagang gawin kahit meron lang po tayong mumurahin na hand mixer. Makagawa na po tayo dito kasi hindi na po talaga natin kailangan ng oven. At sana nagustuhan po ninyo yung ating recipe at nang may natutunan, magkita-kita po tayong muli. Ito po muling inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!